Tinanong ni Kakashi ang ink clone ni Sai kung saan si Sakura para pigilan siya na subukang patayin si Sasuke dahil hindi pa siya sapat na lakas para labanan ito. Si Naruto, sobra sa narinig, ay napapahinga ng husto at nawalan ng malay. Sa tulay ng samurai, tinanggal ni Danzo ang benda sa kanyang kanang braso at lumabas ang 10 mata ng Sharingan na naka-embed dito. Tinanong siya ni Sasuke kung paano niya nakuha iyon, pero sinabi na kahit ano pa ang sagot ni Danzo, lalo lang siyang magagalit at wala na rin siyang pakialam dahil patayin niya pa rin si Danzo. Biglang umatake si Danzo gamit ang bilis, pero napigilan ito ni Sasuke gamit ang kanyang Susanoo. Hawak ni Sasuke si Danzo sa loob ng Susanoo at tinanong kung totoong siya ang nag-utos kay Itachi na patayin ang sariling clan. Sinabi ni Danzo na hindi niya inasahan na si Itachi ay magbubunyag ng sikreto bago mamatay. Tinanggap ito ni Sasuke bilang pagkilala at dinurog si Danzo na para namatay. Pero bigla na lang bumalik si Danzo sa likod ni Sasuke at sinubukan siyang saksakin gamit ang kanay. Pero na-block uli ni Susanoo. Tumalon si Danzo pataas at sumakay si Sasuke sa ulo ng Susanoo at sinunog si Danzo gamit ang Amaterasu. Kahit natupok na parang abo, lumitaw si Danzo na parang wala namang nangyari habang napansin ni Karen na tuwing nakakaraos si Danzo sa malalang sugat, isang mata ng Sharingan sa braso niya ay nagsasara. Gamit ang wind release, vacuum sphere, pinalipad ni Danzo ang mga bala ng hangin kay Sasuke. Nasugatan ng bahagya si Sasuke habang umiwas sa malalang tama. Pero nahulog siya sa tulay. Gamit ang dugo sa sugat, tinawag ni Sasuke si Garuda, isang malaking lawin, para pigilan ang pagbagsak. Pinagsama ni Danzo ang hangin sa kanyang mga shuriken para gawing matatalim na fan blades, at pinaputok ang mga ito kay Sasuke. Gamit ang Mangekyou Sharingan, nakaiwas si Sasuke sa maliliit na shuriken habang nahuli ang isa gamit ang espada at pinabato ang isa pabalik sa langit kung saan nahuli ito ni Garuda. Biglang umatake si Sasuke kay Danzo pero nahawakan siya sa leeg ni Danzo. Dumagsa si Garuda at ginamit ang umiikot na shuriken para putulin ang braso ni Danzo na may mga mata ng Sharingan, kaya nakatago si Sasuke. Para panandali ang manalo, nawala si Danzo at ang putol na braso niya at muling lumitaw sa ibabaw ng isang haligi. Tinitigan ni Sasuke si Danzo sabay inilagay siya sa Genjutsu sa pamamagitan ng paghati ng kanyang katawan sa maraming mga uwak na lumitaw sa likuran ni Danzo at naging si Itachi. Si Danzo ay hinarap si Itachi, habang si Sasuke ay sinubukang tadteran siya mula sa likod. Pero si Sasuke ay nanlamig sa huling segundo habang iniisip ni Danzo na ang Genjutsu ni Sasuke ay walang kwenta kumpara sa husay ni Itachi sa Tsukuyomi. Isang sumpang tatak ay kumalat sa katawan ni Sasuke at napansin ni Madara na ito ay nilagay ni Danzo nung hinawakan niya ang leeg ni Sasuke. Kinuha ni Danzo ang espada ni Sasuke habang iniisip na ang pag-iwan kay Sasuke na buhay ay ang pinakamalaking pagkakamali ni Itachi at nagtaka kung bakit ginawa iyon ni Itachi. Naalala ni Sasuke ang sinabi ni Madara na hindi napatay ni Itachi siya dahil mahalaga ang buhay ni Sasuke, kaya naipakita ni Sasuke ang buong Susanoo at ang chakra nito ay nagtanggal ng sumpa. Tumalon si Danzo sa lupa at ginamit ang wind release, vacuum great sphere para maglabas ng hangin na parang bola, pero hindi nito napinsala ang Susanoo. Gumawa si Sasuke ng pana gamit ang Susanoo at pinutok ito kay Danzo. Kahit na tinusok si Danzo, biglang nawala siya at lumitaw sa tabi ng palaso. Nagulat si Madara nang makita na ginagamit ni Danzo ang lihim na kinjutsu ng Uchiha clan na tinatawag na Izanagi, isang malakas na genjutsu na kayang paghaluin ang tunay at ilusyon kaya nitong iwasan ang kamatayan. Bumato ulit si Sasuke ng palaso kay Danzo, pero napilitan itong magtubo ng puno sa balikat niya para depensahan ang sarili. Nagtaka si Karen kung bakit hindi lang ginamit ni Danzo ang immortality technique niya para iwasan ang atake, napansin niyang malaking bawas sa chakra ni Danzo ang paggamit ng puno. Napagtanto ni Madara na kaya nakakagamit si Danzo ng wood release ay dahil may cells ni Hashirama Senju na ipinasok sa kanya ni Orochimaru, at dahil dito kaya niyang gamitin ang maraming Sharingan at ang Izanagi kahit hindi siya Uchiha. Dahil nandun ang wood release ng First Hokage at Sharingan ng Uchiha, kaya niyang kontrolin ang Tailed Beast, lalo na ang Nine Tails, kaya alam ni Madara na gusto ni Danzo makuha si Naruto. Kahit dumudugo ang mata ni Sasuke, pinilit niyang bumato ng isa pang palaso pero ginamit ni Danzo ulit ang Izanagi para iwasan ito. Napansin ni Danzo na pinagmamasdan siya ni Madara at natakot na baka sumali na ito sa laban, kaya tinawag niya si Boko, isang taper. Ginamit ni Bako ang malakas na hininga para hilahin si Sasuke at ang Susanoo niya papunta sa kanya. Lumusob si Danzo kay Sasuke gamit ang wind release, vacuum serial waves na pinalakas ni Bako para pilitin ang Susanoo papunta kay Bako. Ginamit ni Sasuke ang fire release, great fireball technique para sunugin si Bako, kaya sumakit ito at umalis sa laban.
Habang sinusubukan ni Danzo na atakihin si Sasuke mula sa likod, natuklasan ni Sasuke na may butas sa likod ng armor ng Susanoo, kaya niyuko niya ito para suntukin si Danzo, pero ginamit ulit ni Danzo ang Izanagi para makaligtas. Napansin ni Karen na may nagsara na pang isa pang Sharingan sa braso ni Danzo. Binilang niya ang 10 mata pero 5 natira na lang, kaya naisip niya na kapag nagsara na lahat, hindi na makakaiwas si Danzo sa kamatayan. Sinubukan niyang sabihin ito kay Sasuke pero sinabi nitong alam na niya at pinipilit niyang ubusin ni Danzo lahat ng mata niya para maubos ang Izanagi. Galit na ginamit ni Danzo ang Wind Waves para atakihin ang Susanoo, hindi man niya nasira, napigilan niya ito. Pero muling sinuntok siya ng Susanoo kaya ginamit ni Danzo ang ikapitong mata para sa Izanagi. Lumitaw siya sa likod ni Sasuke na nawala na ang Susanoo at naghagis ng kanay. Gumamit si Sasuke ng bracelets para gumawa ng shuriken at ibinalik ito. Hindi nakaiwas si Danzo kaya ginamit niya ulit ang Izanagi na wala na lang ang 3 mata niya sa braso. Habang ginagawa ni Sasuke ang Chidori Sharp Spear, tinanong niya si Danzo kung ilan sa mga Uchiha ang namatay para makakuha siya ng 10 Sharingan. Sumagot si Danzo gamit ang Wind Release, Vacuum Blade para gawing espada ang kanay na hawak niya na hindi niya makakamit kung wala si Itachi. Umatake ang dalawa at nagbanggaan ang mga espada. Parehong tinamaan ni Sasuke at Danzo ng Chidori Sharp Spear at Wind Release, Vacuum Blade. Sabi ni Danzo, tanga si Sasuke kung iniisip nitong mananalo siya. Sinubukan ni Danzo gamitin ang Izanagi para i-rewind ang pinsala niya pero nagulat siya kasi hindi na ito gumana. Napansin niyang lahat ng 10 Sharingan sa kanang braso niya ay nagsara na. Naisip ni Madara na ginamitan siya ni Sasuke ng Genjutsu para isipin niyang mas mahaba pa ang oras ng Izanagi, kaya akala ni Danzo 8 pa lang ang nagamit. Pero ubos na pala lahat. Hinugot ni Danzo ang sarili mula sa Chidori Sharp Spear pero biglang lumaki ng sobra ang kanang balikat niya. May tumutubong puno kaya pinutol niya mismo ang braso niya. Sabi ni Madara, hindi kinaya ni Danzo kontrolin ang Wood Release at cells ni Hashirama dahil mababa na ang chakra niya. Tinanggal ni Danzo ang benda sa ulo niya at ipinakita ang Sharingan sa kanang mata, yung kay Shisui Uchiha, na may Kotoa Matsukami. Naisip ni Madara kung gagamitin ba ni Danzo ang Kotoa Matsukami o Izanagi. Pero ayaw ni Danzo sayangin ang Kotoa Matsukami kay Sasuke dahil balak niya itong gamitin kay Madara. Kaya ang ginawa niya, ginawang panangga si Karen at tinutukan. Nagmamakaawa si Karen na iligtas siya ni Sasuke. Sabi ni Danzo, kailangan niyang gawin to para mabuhay at para lumakas ang mundo ng mga shinobi. Pero sinabi ni Sasuke kay Karen na huwag gagalaw. Ngumiti si Karen, akala niya ililigtas siya, pero biglang sinaksak silang dalawa ni Sasuke gamit ang Chidori Sharp Spear, tinamaan si Danzo sa vital spot. Tumakbo si Danzo papunta sa Samurai Bridge, desperado na, habang chill lang na naglalakad si Sasuke sa likod, nakasmirk pa. Biglang dumating si Madara at hinarangan siya, sabay sabi na kukunin na niya ang Sharingan ni Shisui. Napalunok si Sasuke, naalala niya nung pinaghinalaang si Itachi ang pumatay kay Shisui. Nagulat siya na si Danzo pala ang kumuha ng Sharingan ni Shisui. Habang tumatakbo, naalala ni Danzo ang First Shinobi World War. Kasama siya sa escort unit ni Tobirama, Kagami Uchiha, Torifo Akamichi, at Hiruzen. Muntik na siyang mamatay noon pero sinagip siya ni Hiruzen na lagi niyang kakumpetensya. Habang tinutugis sila ng 20 kumonin, napagdesisyonan ng grupo na may isa sa kanila na kailangang magpaiwan bilang Pain. Gusto ni Danzo na siya yung mag-volunteer pero umatras siya dahil ayaw pa niyang mamatay. Si Hiruzen ang nagpresenta at naiinis si Danzo dahil parang nauunahan na naman siya. Sabi ni Tobirama, tigilan na ni Danzo ang pakikipagkumpetensya kay Hiruzen at matutong makipagtulungan. Siya na lang daw ang magpapaiwan bilang pinakamatanda. Bago siya umalis sa suicide mission niya, pinasa niya ang titulo ng Third Hokage kay Hiruzen. Sinabihan niyang ipasa ang Will of Fire at alagaan ang Konoha. Ngayon, sabi ni Danzo sa sarili niya na gaya ni Hiruzen, panahon na rin niyang magsakripisyo para sa Konoha. Gamit ang reverse four symbol sealing technique, gumawa siya ng itim na bilog para hilahin ang kaluluwa ni Sasuke at Madara papasok sa katawan niya. Pero nakaalis agad si Sasuke at Madara bago sila maabot. Habang namamatay, naalala ni Danzo ang pagkakompetensya niya kay Hiruzen at napaisip kung ano kaya ang sasabihin nito sa mga ginawa niya. Sa huli, tinanggap niyang kahit anong gawin niya, hindi siya naging Hokage gaya ng pangarap niya. Habang papunta sa Samurai Bridge sina Sakura, Lee, Kiba, at Sai, bigla silang pinahinto ni Sakura. Tinanong niya si Kiba kung saan eksaktong lugar si Sasuke bago siya nagtangkang patulugin ang grupo gamit ang slip bombs.
Pero naunahan siya ni Sai, hinawakan agad ang mga braso niya dahil alam na niya ang balak ni Sakura, at sinabihan ng team na pinaalam niya na kay Kakashi ang plano ni Sakura para pigilan ito. Naghinala si Kiba na traidor si Sai at umatake gamit ang passing fang, pero ginamitan siya ni Sai ng ink snakes para atali. Inudyukan ni Sakura si Lee na umatake rin kay Sai, at ginamit ang chance para ihagis ang tatlong slip bombs niya sa lahat, kaya nawalan sila ng malay. Habang papunta sa bridge, isang ink clone ni Sai ang nagbigay babala kay Kakashi tungkol sa ginawa ni Sakura bago ito naglaho. Habang naglalakad, naalala ni Sakura kung paano siya unang na-in-love kay Sasuke noong bata pa siya at kung gaano siya kasaya nang mapasama sila sa Team 7 kasi lagi niya itong natititigan. Pero inamin niya sa sarili na hindi niya talaga kilala si Sasuke sa loob. Naalala niya nung nakagat si Sasuke ni Orochimaru sa Forest of Death at ginamit nito ang lakas ng Cursed Seal of Heaven para baliin ang mga braso ni Zaku. Pinigilan niya si Sasuke na saktan si Doso, at sinabi niyang hindi niya kayang makita si Sasuke na nahihirapan, pero hindi siya pinansin nito. Naalala rin niya na para patunayan ang lakas niya, hinamon ni Sasuke si Naruto sa laban. Gumamit sila ng Rasengan at Chidori, pero napigilan ni Kakashi at pinagalitan si Sasuke dahil muntik niyang patayin si Naruto. Hindi nagtagal, umalis si Sasuke sa Konoha para kumuha ng lakas kay Orochimaru. Kahit sinabi ni Sakura na mahal niya si Sasuke at pwede siyang sumama para tumulong sa paghiganti nito, sinabi lang ni Sasuke na nakakainis siya at hindi sila pareho dahil siya ay isang Avenger. Habang iniisip pa rin ang lahat ng iyon, pinatatag ni Sakura ang loob niya para siya mismo ang tumapos kay Sasuke. Sa may bridge, tinitingnan ni Madara at Sasuke ang pinsala na ginawa ng reverse 4 symbol ceiling ni Danzo. Ginamit ni Madara ang kamway para alisin ang katawan ni Danzo at sinabi na kukunin niya ang Sharingan ni Shisui. Binalaan niya si Sasuke na magpahinga muna bago pumunta sa Konoha dahil mabubulag siya sa kakagamit ng Mangekyou Sharingan. Sinabi rin niya na tapusin na ni Sasuke si Karen kung wala na itong silbi. Kasi alam nito ang maraming sekreto. Umalis si Madara gamit ang teleport at nilapitan ni Sasuke si Karen. Naalala ni Karen nang iligtas siya ni Sasuke sa oso gamit ang Lion Combo noong Chunin exams at kung paano siyang umiti noon, isang ngiting gusto niyang makita ulit. Pero pinaandar lang ni Sasuke ang Chidori at handa na siyang tapusin si Karen nang biglang dumating si Sakura at sinabi na umalis na siya mula sa Konoha at gusto niyang sumama kay Sasuke. Naalala ni Naruto ang laban nila ni Sasuke sa Valley of the End kung saan sinabi ni Sasuke na mag-best friend sila at lalaban siya para putulin ang koneksyon nila. Nagising si Naruto, na-realize niyang panaginip lang yun tungkol sa nakaraan. Napansin niyang nakabantay si Yamato sa kanya kaya bumalik siya sa tulog, iniisip ulit ang mga alaala niya kay Sasuke. Naalala niya nung tinalo siya ni Sasuke sa Shuriken Jutsu at simula noon naging karibal na niya ito, pati yung balita na buong Uchiha clan ni Sasuke ay pinatay. Nung napunta sila sa Team 7, nagsikap si Naruto mag-training para makahabol kay Sasuke. Naalala niya yung labanan nila sa tree climbing practice sa Land of Waves. Naalala rin niya nung sinabi ni Sasuke na ang goal niya ay buhayin ulit ang clan nila at patayin ang isang tao, na kalaunan nalaman niyang si Itachi pala yun. Naalala din niya nung naglaban sila. Sa Valley of the End, sinabi ni Sasuke na hindi niya mararamdaman ang sakit at lungkot na dinaranas niya dahil mag-isa siya simula pa lang. At gusto niyang putulin ang koneksyon nilang dalawa. Naalala din niya nung muling nagkita sila ni Sasuke matapos ang 3 taon, pero tumanggi pa rin si Sasuke at sinabi kay Sai na ang tanging koneksyon niya ay ang galit niya kay Itachi. Naalala rin niya nung sinabi ni Pain na hindi niya maiintindihan ang totoong sakit para maisalba si Sasuke, at yung sinabi ni Kabuto na nagbago na si Sasuke, pati na rin nung sinabi ni Jiraiya na sumuko na siya kay Sasuke. Naalala ni Naruto na si Jiraiya ang naging pamilya niya at kung gaano siya nasaktan nung namatay ito, at ngayon lang niya talaga naintindihan ang sakit na naramdaman ni Sasuke nung pinatay ang buong pamilya niya. Dahil may utos si Yamato na ibalik si Naruto sa Konoha habang hinahanap ni Kakashi sina Sasuke at Sakura, nagtago si Naruto sa ilalim ng kumot at gumamit ng kanay para gumawa ng butas sa lupa. Tumakas siya habang nag-iwan ng Shadow Clone para maloko si Yamato. Pumasok siya sa Sage Mode at hinanap ang chakra ni Kakashi, papunta sa Samurai Bridge. Habang naglalakad, naalala niya yung payo ni Gaara tungkol sa paggawa ng tama pagdating kay Sasuke. Naisip ni Naruto na malalaman niya kung ano ang tamang gawin pag nagkaharap na silang dalawa ni Sasuke. Habang naglalakad si Kakashi sa gubat, nakita niya sina Kiba, Akamaru, Lee, at Sai na walang malay. Ginaisang niya sandali si Kiba at natanong kung saan pumunta si Sakura. Sa Samurai Bridge, sinabi ni Sakura kay Sasuke na tumiwalag na siya sa Konoha at gusto niyang sumama sa kanya. Sabi ni Sasuke na gusto niyang wasakin ang Konoha at kung seryoso si Sakura, kailangan niyang patayin si Karen. Pareho silang medic nin kaya bagay na kapalit.
Nilabas ni Sakura ang kanay at lumapit kay Karen. Pero hindi niya magawang saksakin. Habang nag-aalangan si Sakura, gumawa ng Chidori si Sasuke sa kaliwang kamay at tinangkang patayin si Sakura mula sa likod. Dumating si Kakashi at nablock ang atake. Nabigla siya dahil gusto talagang patayin ni Sasuke si Sakura. Pinakiusapan ni Kakashi si Sakura na dalhin si Karen palayo at gamutin ito dahil marami itong alam tungkol sa kalaban. Sinabi niya na responsibilidad niyang harapin si Sasuke bilang guro nila. Naalala ni Kakashi nung hindi niya maintindihan kung bakit malambot pa rin ang puso ng Third Hokage kay Orochimaru kahit sa lahat ng kasalanang nagawa nito. Pero ngayon, nauunawaan na niya kung anong pakiramdam na labanan ng dating estudyante. Naglabas si Sasuke ng mga shuriken mula sa bracelet niya at pinukol kay Kakashi. Gumamit si Kakashi ng Earth Release, Earth Style Wall para protektahan ang sarili. Tumalon si Sasuke pataas ng pader at gumamit ng Chidori Sharp Spear para tapusin si Kakashi, pero tumalon si Kakashi pababa ng tulay para makaiwas. Pinuri ni Sasuke ang paggamit ni Kakashi ng Sharingan pero nainsulto dahil hindi ito tunay na Uchiha. Sabi niya, Uchiha lang ang dapat gumagamit niyan. Tinawag niya ang Susanoo at pinaputok ng pana kay Kakashi. Ginamit ni Kakashi ang Kamui para ilipat ang pana sa ibang dimensyon. Nabigla si Sasuke na may Mangekyou Sharingan si Kakashi. Tinangkang gamitin muli ang Susanoo pero lumabo ang paningin niya. Nawala ang Sharingan at Susanoo niya. Pinilit ni Kakashi na kumbinsihin si Sasuke na tumigil na. Paalala niya na walang patutunguhan ang paghihiganti. Sagot ni Sasuke, tigilan niyang magpakasensei at tatantanan lang niya ang lahat kung maibabalik ni Kakashi ang tatay, nanay, at kapatid niya. Natapos na gamutin ni Sakura si Karen at palihim na lumapit kay Sasuke habang naaalala ang mga nakaraan nila, yung bell test at ang huling usapan nila bago tumakas si Sasuke sa Konoha. Itinutok niya ang kanay sa likod ni Sasuke pero hindi niya magawang saksakin. Lumingon si Sasuke, sinakal si Sakura gamit ang isang kamay at inagaw ang kanay gamit ang kabila. Dahil sa pagod sa paggamit ng Mangekyou, hindi makagalaw si Kakashi. Tinangkang patayin ni Sasuke si Sakura pero biglang dumating si Naruto at nailigtas si Sakura sa oras.